Isang lata ng tuna para sa masarap na cheesy tuna wonton. Magluto ka ng marami nito dahil sigurado once na matikman mo ito hindi mo mapipigilang kumain ng kumain. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Napakasarap talaga nito. Bali sa recipe na ito ay kakailanganin natin na isang lata ng tuna, 420 grams po yan, isang carrot, red bell pepper, spring onion at isang cream cheese. At sa pagbabalat nga ay gagamit ako dito ng peeler na may lagayan na ng mga balat. Very convenient gamitin yung ganitong klaseng peeler kasi hindi magiging makalat yung pagbabalat natin sa mga gulay. Kakailanganin din natin dito ng bawang at sibuyas at may natira pa rin kami dito na isang red bell pepper, isasama ko na rin dito. Bumili rin ako ng halagang 10 pesos ng spring onion. Hiwain natin ito ng maliliit. Bali dito sa cheesy tuna wonton na gagawin natin, kinakailangan na maging pino yung mga sangkap na gulay na gagamitin natin. Inuna ko nang i-grind dito yung carrot, bawang at sibuyas, then sinunod ko yung red bell pepper at spring onion. Kung bet nyo po pala itong food processor na ginagamit ko, ay lalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko ito binili. After nating may handa yung mga gulay, iset aside muna. Next na nating ihahanda dito yung isang lata ng tuna. Gumamit na ako dito ng strainer kasi kakailanganin natin dito yung laman mismo ng tuna. At yung sabaw naman wag nating itatapon yan kasi gagamitin pa natin yan mamaya. At once okay na lahat ng mga ingredients na kakailanganin, pagsama-samahin na natin ito. Naglagay din pala ako dito ng cream cheese. Ito kasi yung magbibigay sarap dito sa recipe na gagawin natin. Haluin natin ito ng mabuti, then maglagay na tayo dito ng mga pampalasa, paminta, konting seasoning at brown sugar. At yung complete recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo ng aking video. At sa pambalot naman, ang gagamitin ko dito ay yung Bambi Molo Wrapper at ito po yung malaking size. At sa paggawa naman ito ay maglagay lang tayo ng 1/2 tablespoon ng ating mixture. Then yung mga gilid ng ating Molo Wrapper ay lagyan natin ng oil galing sa tuna. At i-press lang natin yung mga gilid para maisara. Pwede rin po pala na tubig yung gamitin nyo para maisara itong Molo Wrapper. At sa pagluluto naman ay madali lang po. Magpainit lang tayo ng mantika at prituhin ito hanggang sa mag-golden brown. Pwede rin naman na sa air fryer nyo ito lutuin. For today's video, isang napakasarap naman na merienda na pwedeng-pwedeng ulamin ang ating ginawa ngayon. Actually, pwede rin itong gawing panghanda kasi napakasarap talaga nito. Isa ito sa mga una kong niluto before sa mga vlog ko at talaga namang nagustuhan namin ito dahil napakasarap. Lalo na pag isasawsaw nyo siya dito sa sweet chili sauce. At ang maganda lang dito, pag sa air fryer nyo siya niluto, hindi nyo na kailangan pa ng mantika. At less oil talaga yung kalalabasan ng cheesy, crispy tuna wonton na ito. Ang crispy, ang cheesy, at napakasarap naman ng loob. Same lang din sila, crispy din yung kinalabasan nung sa air fryer ko niluto. Napakasarap talaga nito.